Welcome to K-Catalog. Level 3 Unit 4 Textbook page 58, nasa Culture and Information part na po tayo. Title ng passage natin this time, Sobija Sangdam Sento. And if makikita nyo, nilagay ko na yung mga English term sa mga mahihirap na salita. So dito muna tayo sa title. Sobija, it means consumer. And then Sangdam, counseling. And then yung Sento, of course, center. Okay, so Consumer Counseling Center. Basahin ko, no? First sentence, 우리 사회에는 피해를 입는 소비자가 많이 생겨나고 소비자와 사업자 사이 분쟁도 많이 발생한다. Sabi, in our society, tapos puntahan natin tong 생겨나고, from the word 생기다, which means to arise or to come up. Or it simply means there are, based dito sa context ng binabasa natin. So there are many consumers that suffer damages. Okay, so yung pihe, ito po yung damage. And then yung imnen dito, yung ip from the word ipta, literally it means to wear, isuot, pero in this case, it means suffer. Okay, so ikaw yung direct na nagdadala or ikaw yung directly affected nung damage. So sabi, sa society daw natin, maraming consumers ang nagsasuffer ng damages. And at the same time, 발생한다, occur. So meron din daw pong mga nag-occur na dispute or conflict between, so yung sayi, ibig sabihin po niyan between the consumer and the producer or business owner or entrepreneur. First sentence is simply saying na maraming consumer ang nagsasuffer ng damages and at the same time may mga nag-occur na conflict between consumer and producer or business owner and entrepreneur. Next sentence, 소비자 상담 센터는 소비자의 고충을 들어주고 피해를 구제받을 수 있도록 도와주는 일을 한다. Second sentence, describe kung ano yung ginagawang trabaho ni Consumer Counseling Center. So, anong sabi? Si Consumer Counseling Center daw po is working in order to help compensate or give relief dun sa mga damages and at the same time listens to the difficulties or issues ng mga consumer. Okay? So, I hope nasundan nyo, no? Medyo pabaligtad ko lang yung in-explain. Next paragraph, in-explain lang further yung trabaho na ginagawa ni Consumer Counseling Center. So, first sentence, basahin ko. 소비자가 피해를 구제받기 위해서는 정부 산하 기관인 한국소비자원에 피해 구제 신청을 해야 하는데 소비자 상담센터가 바로 그러한 신청을 대신해준다. Sabi po dyan, for the consumer to receive compensation for the damages, they have to apply or file yung kanilang damages compensation or yung complaint nila saan? Sa government-affiliated agency which is yung Korean Consumer Agency, Hanguk Sobijawon. Then, itong si Consumer Counseling Center, so instead na yung Sobija or consumer mismo yung magfa-file ng complaint kay KCA, si Consumer Counseling Center na yung nagfa-file or nagpa-process nun. Okay, so 바로 그러한 신청을 대신해준다. Mamaya maglalagay ako ng illustration para mas maintindihan natin yan. So tuloy muna natin sa second sentence. 소비자 상담센터는 소비자의 편에서 일을 하는 여러 단체와 한국소비자원, 지방자치단체가 협력하여 운영하는 기관으로서 소비자의 여러 문제에 대하여 빠르고 편리하게 상담해주고 해결 방법을 제시해준다. Si Consumer Counseling Center daw po ay nag-ooperate in cooperation with various organizations such as KCA and other local government group that works in behalf of the consumer or ibig sabihin
Yung mga organizations na to ay on consumer side. Tapos para naman dito sa second part ng statement, 기관으로서 소비자의 여러 문제에 대하여 빠르고 편리하게 상담해주고 해결 방법을 제시해준다. So, sinasabi lang po dyan, ito nga pong Consumer Counseling Center, sila yung nagbibigay or nagpe-present, pwede ring nagsasuggest ng mga 해결 방법, solution dun sa issue or problem. And at the same time, 소비자의 여러 문제, so para sa mga various issues or problems ng mga consumers, yan, they give quick and convenient counseling, okay, or consultation. So, yan po yung sa second paragraph. So, let me give you an illustration para mas maunawaan natin no, yung sinabi dito sa second paragraph. So, again, meron daw pong government-affiliated agency, which is yung KCA. And then, kunyari, ito ako, no, si consumer. So, as a consumer, kunyari, bumili ako ng product and then, I suffer damage. Ayan, may issue or problems ako. So, yung original po na process is I have to file directly yung aking complaint. Or if gusto kong makompensate sa damages na nangyari, directly complaint sa KCA. Siyempre, matrabaho yon, mabagal, pwedeng mabagal yung process, may ganito, ganyan. So, ngayon, dito napapasok si Consumer Counseling Center. Yan. So, again, sila ay nakikipag-cooperate sa iba't ibang local government group and organizations na tumutulong sa mga consumers. So, instead na ako directly kay KCA, sila ngayon yung nagpa-process. So, ako, all I have to do is to inquire dito kay Consumer Counseling Center. Yan. So, yun yung gustong sabihin dito sa paragraph number 2. Last paragraph. 소비자가 상담을 받고 싶으면 국번 없이 1372번으로 전화를 하거나 인터넷 홈페이지를 이용하면 된다. So, ayan, no, binigay yung homepage. So, sabi dyan, kung gusto daw makareceive ng consultation, consumer's consultation, 국번 없이. So again, yung 국번 means country code. So wala daw pong country code, direct mo lang 1372 i-dial or punta ka sa homepage nila. Okay, so yan po yung paraan ng paggamit ng Consumer Counseling Center. Now let's try to answer yung questions. Number 1, 소비자 상담 센터는 무슨 일을 하는 것입니까? So ano yung keyword natin dyan? 소비자 상담 센터, 무슨 일을 하는. Okay, 무슨 일. Anong trabaho daw nung Consumer Counseling Center? So, dito, no, 일을 한다. Okay, so yung answer natin is nasa second sentence ng first paragraph. 소비자 상담 센터는 소비자의 고충을 들어주고 피해를 구제받을 수 있도록 도와주는 일을 한다. Okay? Number 2. 소비자 상담 센터를 이용하려면 어떻게 해야 합니까? 이용하려면, if you want to use yung 소비자 상담 center, yung service nila dito, paano daw ang dapat na gawin? So, asan yung sagot natin dyan? So, yung sagot natin dyan is nandito sa last paragraph. Ayan. 소비자가 상담을 받고 싶으면 국번 없이 1372번으로 전화를 하거나 인터넷 홈페이지를 이용하면 됩니다. So, gawin mo lang, no? 됩니다. Yung 된다. Yan. And then, so yung dito sa 일을 한다 kanina, pwede mong gawing 일을 합니다. Para ma-match siya dun sa format ng question. So, naka-imnika, 합니까, kaya 합니다, 됩니다. Yung sagot natin or yung ending ng sagot natin. 3. 여러분 고향에서는 소비자 피해가 발생하면 어떻게 해결합니까? So, tinatanong dyan, no, sa iyo namang lugar, kapag merong issues or suffer ng damages sa consumer, paano ang ginagawa or paano nare-resolusyonan? So, I believe, no, pareho lang din nung sa atin sa Pilipinas. So, meron din tayong consumer counseling agency or something like that. So, pwede na nating sabihin dito na 제 고향에서는, start ka with that, no? 제 고향에서는
Tapos, pwede mo nang sabihin, 한국의, yan, sulat ko, no? 한국의 소비자 상담 센터 같은, so yung 같은 dito, yan yung katulad ng, yan, center 같은 기관, agency, 기관이 있습니다. So, gusto mo sabihin dyan na, doon din sa lugar ko, katulad ng Consumer Counseling Center ng Korea, meron din kaming katulad ng ganyang agency. And then, pwede mong idugtong yung 이용하는 방법도 yan, 이용하는 방법도 비슷한 것 같습니다. Ayan, so ginamit na naman natin si 것 같습니다 na ending. Again, pag gusto mong mag-play safe or if you're not sure about the information that you're going to tell, pwede mong gamitin tong ending na to. 것 같습니다. I think it is similar. So, yung way, no? I think it is similar. So, yan po yung pwede nyong isagot for number 3. For the last part ng Level 3 Unit 4, 배운 어휘 확인. So, vocabulary review tayo. 사이즈가 작다, small size. 색상이 다르다, different color. 바지가 헐렁하다. Again, 헐렁하다 means loose or maluwag, no? So, maluwag yung pantalon. 바지가 끼다. So, ito naman ay masikip. Tight. Kabaligtaran siya nung 헐렁하다. 얼룩이 있다. Again, 얼룩 means stain, mancha. May mancha. 단추가 떨어지다. So, fell yung mga butones. So, nahulog na or natanggal yung mga butones. 바느질이 잘못되다. So, may something na mali sa pagkakatahi. Okay, 디자인이 마음에 안 들다. Hindi mo type yung design. Okay, so ito yung mga example na issues or problem na pwede mong ma-experience kapag bumili ka ng isang product. Next, 교환하다, to exchange. 환불하다, refund. 고객센터에 문의하다. Again, 문의하다 to inquire or ask, no? Mag-inquire ka sa consumer center. 소비자 상담 center, so consumer counseling center. 상담하다 to consult or counsel. 치수, size. 실수, error, mistake. 택배비, delivery fee. 추천하다, to suggest. 가능하다, possible. 개봉하다, open. 훼손하다, damage. 구입하다, purchase. 신선식품, fresh food or fresh item. 냉동식품, frozen items. 파손, destroy or damage. 수선하다, to alter, papatahi, no, ipapa-alter. 불가능, not possible. 증정품, ito yung mga freebies, ayan, 증정품. 반납하다, to return. 구매점, yung store na pinagbilhan mo. 미개봉, so mi means not, so 개봉, open, so hindi bubuksan or not open. 포장하다, to wrap or ibalot. 문의하다, again, to inquire. 판매자, seller. 특별하다, special. Sale, 상품, on sale or naka-discount, and then 소비자, consumer. And that's for Level 3, Unit 4. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.